Mga residenteng nawalan ng tirahan dahil sa pagguho ng lupa sa bukana ng ilog sa Kawayan, Ilocos Sur, nananawagang madugtungan ang seawall. May ulat si Ivy Hernando. Tanging isang konkretong pader ang natira sa bahay ni Cristel matapos kainin ng ilog ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay sa Sitio Kurukudan, Kawayan, Ilocos Sur. Mula sa natanggap na financial assistance, pilit nilang binuo ang tahanang pinangangambahan din nilang magiba dahil halos umaabot daw sa sahig ng kanilang bahay ang tubig ilog tuwing high tide. Pinagkibati baro kong mima maglalo no di katak agdumakkel pala ang itidanom na ma'am. Pansamantalang naglagay ng sandbag ang mga residente. Matatandaan na 9 na bahay ang totally damaged at 10 ang partially damaged sa Sitio Kurukudan sa mga nagdaang bagyo. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, pinili pa rin ng mga residente na manatili sa lugar. Gumawa na ng proposal ang Municipal Engineering Office para sa seawall at road project na isinumite sa national government. Tinatayang 50 million pesos ang pondong kakailanganin. Bale yung provide natin na pandon is from seawall, 8 meters, bago sila pwedeng magtayo ng structure doon. So yun yung provision natin para yung kalsada natin na magsi-circumferential na siya papunta rito sa Pandan. Pero nakikiusap po ako nung pumunta sila na hanggat maaari hindi na nila tatanggalin yung mga nabagyo na bahay doon kasi kawawa naman po sila, wala na silang pupuntahan. Wala pang konkretong petsa kung kailan sisimulan ang proyekto. Ngunit gaya ng hiling ng mga residente na sana'y masimulan na raw ito bago ang tagulan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.